Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay kasama sa undercard sa Fury kontra Usyk ngayong Mayo 18, 2024 na gaganapin sa Kingdom Arena Riyadh, Saudi Arabia. At ito po ay sa pagitan ni Agit Kabayel kontra Frank Sanchez na kung saan ayon po sa balita, paglalabanan ni Agit Kabayel at Frank Sanchez ang WBC Eliminator dito po sa heavyweight division. At sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Dahil doon po sa ating gagawing comparison, detalyadong inyong malalaman kung saan naging dihado o naging liyamado ang magkabilang panig. At dahil din po sa comparison, kailangan nating malaman ang konting background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan dahil yun po ang ating referensya o sa comparison natin. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel. Tapos puso po ang napapasalamat sa inyong lahat. Wala pa dong Sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin patagalin, pasimulan na natin, alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig. At unahin natin ang sa panig ng taga-Cuba na si Frank Sanchez. Bilang isang professional boxer, itong pong si Frank Sanchez ay may impresibong kartada. 24 wins with 17 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 31 anyos at ang height nito 6 foot and 4 inches. Reach 78 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 70.83%. Last fight nitong si Frank Sanchez, December 23, 2023. Nakasagupa nito si Junior Fa. Panalo by 7th round technical knockout si Frank Sanchez. Karanasan o eksperyensya nitong si Frank Sanchez. Bago ito pumasok dito sa professional boxing, siya po ay dating lumalaban sa amateur boxing na may impresibong kartada sa amateur fights. 214 wins with 6 losses lamang. At ang na-achieve nito doon sa amateur fights ay ang Cuban National Champion. Ngayon, sa kanya namang karanasan bilang isang ganap na professional boxer, sumagngalan tayo ng dalawang boksingero na kung saan para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan. Nangunguna yung laban niya kay Efe Ajagba. Itong si Efe Ajagba naman mga idol ay dating Olympian din po, katulad nitong si Frank Sanchez. At isa sa kinatatakutan na prospect si Efe Ajagba, na kung saan itong si Efe Ajagba mayroong nakalaban ito na nag-walk out, umayaw mga idol. Pero noong mapalaban kay Frank Sanchez itong si Efe Ajagba, doon nakatikim ng bagsak si Efe Ajagba at natalo si Efe Ajagba by unanimous decision. Tinalo siya ni Sanchez. Idagdag din natin sa karanasan ni Frank Sanchez ang laban niya kay Junior Fa. Na kung saan itong si Junior Fa mga idol, familiar ito dito sa heavyweight division. Ngayon, dadako tayo sa skills sa taglay-taglay ni Frank Sanchez. Para sa akin po, all-around boxer. Pagka sinabing all-around boxer, halos lahat ng galawan mayroon. At may husay ito pagdating po sa teknikala na suntukan, hubakbakan. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan o tututo na bakbakan, may counter-punching style. Malimit natin nakikita si Frank Sanchez sa defensive style, in and out, gamit ang footwork. Na kung saan sa kanyang footwork, side-to-side movement, ginagamit ang ring, may kakayahan sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang makakalaban. Taglay nito ang hand speed, power, timing, at accuracy. At isa pa mga idol, matinik na counter-puncher din itong si Frank Sanchez. Dahil sa ito po ay isang all-around boxer na kung saan may husay pagdating sa teknikalan, masasabi kong may galing o husay sa puntusan din po itong si Frank Sanchez. At pagdating sa depensa, masasabi kong may husay din po sa depensa si Frank Sanchez na kung saan hindi po ito malimit na natatamaan.
Ngayon, sa panig naman ni Agit Kabayel. Itong si Agit Kabayel, mga idol, ayon sa Boxrec, ito pa isang German. Pero sa mga fights, mayroong na Kurdist daw ito. Kurdistan, yun, ganyan. Hindi ko alam kung aling nationality siya, pero sa Boxrec ay German po siya. Bilang isang professional boxer, itong si Agit Kabayel ay may impresibong kartada din po. 24 wins with 16 wins coming by way of knockout undefeated. May edad din na 31 anyos at ang height 6 foot and 3 inches. Orthodox din po ang kanyang stance na count ratio 66.67%. Last fight nitong si Agit Kabayel, December 23, 2023, Arslanbek Makhmudov. Panalo by 4th round technical knockout si Agit Kabayel. Sinuri ko kung ito bang si Agit Kabayel ay dating lumalaban sa Olympic o amateur. May natagpuan ako na ito po ay dating lumalaban nga sa amateur, which is mayroon lamang siyang 5 total fights sa amateur boxing. So hindi kagandahan dahil kakaunti lang po sa bilang ang kanyang naging laban sa amateur fights. Kaya dadako tayo sa uri ng kanyang kinalaban dito sa professional boxing na kung saan nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan dito po sa professional boxing. Nangunguna si Derek Chisora. Talagang kilala itong si Derek Chisora, mga idol, dahil marami na itong nakasagupa ng mga di-kalibreng boksingero dyan sa heavyweight division. Kung di po ako nagkakamali, naging world title challenger din po itong si Derek Chisora. Kevin Johnson, Andre Rodinko, na kung saan, mga idol, yan po ang masasabi nating nakapagbibigay ng magandang karanasan kay Agit Kabayel. Ngayon, dadako tayo sa kanyang skills. Mga idol, maraming galawan din po itong si Agit Kabayel. Minsan makikita natin ito na lumalaban na bara-bara. Minsan boxer puncher. At sa laban niya kay Derek Chisora, doon natin nakikita na may husay din pala ito pagdating sa teknikalan na laban. Napakamagalaw nito. Oo, hindi basta-basta natatamaan dahil magalaw nga po. Takbo-takbo. Footwork na kung saan kayang ipanatili ang kanyang distansya sa kanyang mga kalaban. Footwork na kung saan side-to-side movement. Taglay nito ang husay din sa puntusan. Base natin yung laban niya kay Chisora. Na kung saan tinalo niya si Chisora sa puntusan, mga idol. Pagdating sa pagbato ng suntok, makamay ito. Napakasipag nito kung bumato ng suntok. Taglay din ng hand speed, timing, power, at accuracy. Ngunit, pagdating sa depensa, sa bawat laban kasi iba-iba ang kanyang galaw eh. Mayroong mahigpit siya sa depensa, mayroong ding hindi. So sa madaling salita, may mga butas sa depensa po si Agit Kabayel. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. At unahin natin sa ranking ng boxing scene dyan sa heavyweight division sa kanilang pagbibigay ranking sa isang individual, rank 1 to 15. So, atin ang alamin. So, ranking tayo. Unahin natin sa ranking. Comparison na ito. Sa WBC, rank 2 si Sanchez. Sa WBA, rank 4. Sa IBF, rank 6. Sa WBO, rank 3. Itong si Frank Sanchez. Sa panig naman ni Agit Kabayel, rank 3 sa WBC, rank 9 sa WBA, rank 7 sa IBF, rank 8 sa WBO. So, lamang po sa ranking ng boxing scene si Frank Sanchez. Ngayon, dadako na tayo sa kanilang physical na appearance. Unahin natin sa edad. Parehong 31 anyos ang maglalaban. So, parehong nasa kanilang prime ang maglalaban. Sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Sa height, 1 inch lang ang diferensya, lamang po si Frank Sanchez. Sa reach, 1 inch lang din po ang diferensya, lamang pa rin si Sanchez. Sa power, umaabot po ang knockout ratio ni Frank Sanchez sa 70.83%. Samantala, itong si Agit Kabayel ay mayroong 66.67% ang knockout ratio. So, sa height, reach, power, lamang po si Frank Sanchez, pero konti lang po ang diferensya. Sa madaling salita, may laban sa height, reach, power. Itong si Agit Kabayel, may laban kay Sanchez. Ngayon, dadako tayo sa kanilang activity fights. So, parehong huling napalaban ang mga ito noong December 23, 2023. So, parehong aktibo pa ang dalawang maglalaban. Sa karanasan, mga idol, ang pinaka-background ni Frank Sanchez ay ang amateur fights.
At sa uri ng kinalaban niya dito sa pro boxing, ang pinakamatindi na kalaban niya si Efe Ajagba. Samantala, itong si Agit Kabayel, ang pinakamatinding na kalaban po talaga nito si Derek Chisora na dating world title challenger. Sa tingin ko, kung sa karanasan tayo, lamang po si Frank Sanchez pero may laban pa rin si Agit Kabayel. Ngayon, sa skills, parehong all-around boxer ang maglalaban. So, 50-50 dyan sa skills. Sa pangkalahatan mga idol, ang liyamado si Frank Sanchez. Siguro kung ilagay natin sa percent, 55% para kay Frank Sanchez at 45% para naman sa panig ni Agit Kabayel. Ganun lang po kadikit sa ating comparison ang dalawang maglalaban. 55-45 lamang. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing prediction. Frank Sanchez by technical knockout. Mga anong round? Siguro pinakamatagal dyan, 9. At kung mauwi sa puntusan, sa tingin ko Frank Sanchez pa rin by unanimous decision or split decision. Dahil po sa kanyang husay dahil sa power, skills, ikombinasyon natin na kung saan gamit ang kanyang power, pwede niya may domina ang kanyang laban. Gamit ang kanyang skills, pwede niyang ma-outbox si Agit Kabayel. Ngunit, dahil dito po sa ating ginagawang comparison ay kunti lamang po ang diferensya, hindi po kagulat-gulat na manalo si Kabayel by knockout at maging sa puntusan. Sa panig na Agit Kabayel, mga anong round kaya madali niya si Frank Sanchez? Mga idol, nasa mga later rounds, 11th rounds, 12 rounds, ganyan. Posible niyang magawang ma-knockout si Frank Sanchez. Posible kasing kapusin sa hangin si Frank Sanchez sa later rounds. Dahil itong si Frank Sanchez mga idol, kung di ako nagkakamali, for the first time ito mapapalaban sa 12 rounds. Unlike dito kay Agit Kabayel na ito po ay sanay sa 12 rounds na bakbakan si Agit Kabayel. So posible niya magawa na matalo si Frank Sanchez by technical knockout sa later rounds, which is posibleng maubusan sa stamina o hangin si Frank Sanchez sa later rounds. Kung mawin naman sa puntusan, may laban pa rin si Kabayel mga idol. Taglay din ito ang hand speed, siyempre yung power, na kung saan posible din niyang may domina ang buong laban. Di man ganun kadali pero may posibilidad. Sa madaling salita mga idol, pautakan talaga ito. Kung sino po ang may epektibong estratehiya o diskarte sa laban, ay yun po ang posibleng mananalo. Which is, pareho pong may mga kahusayan ito sa diskarte sa laban, ang maglalaban mga idol. Sa madaling salita, hindi kagulat-gulat na manalo si Kabayel. Although, ako po, ang pinapaboran kong mananalo talaga dito si Frank Sanchez, pero hindi po ako magugulat kung matalo si Frank Sanchez dahil mautak din na boksingero itong si Agit Kabayel. O mautak din po ito mga idol. Bagamat siya po ay walang karanasan sa amateur fight, pero yung kanyang ipinakitang skills, lalo na sa laban niya kay Derek Chisora, masasabi kong may laban ito kay Frank Sanchez. Oo. Kaya abangan natin dahil pinaka-prediction natin dyan, mauwi sa knockoutan ang bakbakan na ito. Pabor ako kay Frank Sanchez. At yan nga, hindi rin po kagulat-gulat na manalo si Agit Kabayel by knockout or technical knockout sa later rounds. Abangan natin dahil matinding labanan po ito mga idol. Pautakan ito. Dahil pareho pong tuso itong maglalaban. Opo. Abangan natin, magandang laban ito. Dahil kung sino po ang magtagumpay sa kanilang dalawa, ay posibleng magiging mandatory, contender o challenger sa mananalo naman sa pagitan ni Fury at Usyk. Na kung saan mga idol, makapagbibigay niya ng magandang laban ito sa kung sino po ang tatanghaling undisputed ngayong Mayo 18. Taong kasalukuyan. Abangan natin. Hanggang dito na lamang ito Panong Sports PH. Maraming salamat po.